Mayroon akong 3 anak. Nagsumikap ako ng maraming taon para makaipon ng pera para sa aming mga anak. Sa wakas, dahil sa sakit na ito sa buto at kasakasuhan, walang sapat na pera para gumutin ito. Maraming beses akong nakaramdam ng kawalan ng lakas. Iniisip na nagiging pabigat ako na kahit anong gawin ko. Nalulungkot ako dahil wala na akong gaanong pera sa pag-iipon. Bala kong baliwalain ang pagpapagamot at hindi uminom ng gamot. Kahit anong mangyari, para bang may pera ako para sa pag-aaral ng mga anak ko. Pero sa tuwing nagkakasakit ako, naaawa ko sa mga anak ko. Mahirap bantayan ang pag-aalaga nila sa akin at 10 beses na mas masakit ang puso ko. Ang pag-iisip tungkol dito ay naaawa ko sa aking mga anak. Ang sakit sa buto at kasukasuan ay isang problema na palaging inaalala ng maraming tao dahil ito ay isang pangkaraniwang sakit na may napakataas na rate ng insidente. Ang sakit sa buto at kasukasuan sa una ay may nakababang sintomas lamang, ngunit kung walang napapanahong paggamot, ito ay magdudulot ng napakaseryosong komplikasyon tulad ng joint infection, spinal arthritis at maging ang bone fracture. Si Miss Helen, 48 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Maynila, ay isa sa mga pasyenteng may sakit sa buto at kasukasuan. Maagang pumanaw ang kanyang asawa, kaya kailangan niyang alagaan ang kanyang pamilya at 2 anak ng mag-isa. Inaasikaso si Helen ang lahat ng trabaho sa bahay at kailangan din niyang kumeta sa labas. Dahil sa sobrang abala, araw-araw papasok sa trabaho mula umaga hanggang gabi. Pag-aalaga sa kanyang mga anak, halos wala na siyang oras para alagaan ang sarili. Kaya naman, lumala ang sakit niya sa buto at kasukasuan nang hindi niya namamalayan. Mga 5 to 6 years ago, napansin ko na may signs ako ng bone and joint disease. Paminsan-minsan lumilitaw ang sakit sa aking likod, siko, mga daliri. Ang sakit sa oras na yon ay napakabanayad lamang. Nakakaramdam ako ng kaunting sakit, hindi masyadong nakakaapekto sa aking buhay, kaya hindi ko masyadong binigyang pansin ang problemang ito, at kaya hindi ko rin ginamot. Sa paglipas ng mahabang panahon, napansin ko na mas lalong tumindi ang sakit. Ngunit dahil sa sobrang abala sa pang-araw-araw na buhay, inaasikaso ang lahat ng gawaing bahay, pagkatapos ay papasok sa trabaho upang kumita ng pera para itaguyod ang mga bata. Ngunit hindi ko ito pinansin. Pagdating sa problemang iyon, sa tuwing nakakaramdam ako ng sakit, bibili lang ako ng isang pakete ng painkiller at iniinom ko ito. Dahil na rin siguro sa buhay, dahil gusto niyang laging may kaya ang mga anak niya at hindi dihado kahit kanino, para kay Helen, ang mga anak niya ang laging pinakaimportante na lagi niyang binabaliwala ang kasariling sakit ng buto at kasukasuan. Sa tingin niya ay bata pa siya, mabuti pa ang kanyang kalusugan. Ang sakit ngayon ay pwedeng mawala bukas, normal lang na sakit at walang dapat ikabahala. Nagpatuloy ito ng mahabang panahon na naging dahilan ng unti-unting paglala ng pananakit ng kanyang buto at kasukasuan nang hindi niya namamalayan. Sobrang sakit kaya nagpa siya akong magpatingin sa doktor. Sinabi niya sa akin na may matinding pananakit daw ako sa likod. Kung pinabayaan ng matagal ang pananakit ng likod ay maaaring magdulot ng iba pang mapanganib na komplikasyon. Tulad ng panghihina ng iba pang paa, pamamanhid o pagkawala ng pakiramdam sa binti at pagkawala ng kakayahang kumilos. Hindi ko akalain na nakakaranas ako ng ganoong sakit sa likod. Dati, sakit lang ang nararamdaman ko kapag nag-e-ehersisyo ako ng gusto. Makalipas ang ilang araw ay bumalik ito sa normal. Ngunit ngayon ay kailangan ko na lamang gumalaw ng bahagya at makaramdam pa ng pananakit sa aking likod. Kailangan ko mag-ingat habang naglalakad at nakatayo. Bawat lakad ko hindi na ako makatayo ng tuwid at ang sakit. Kahit maglakad ng normal ay napakasakit. Kaya hindi ko na kayang ituloy ang trabaho o gawaing bahay. Kahit gusto kong subukan ay hindi ko na kaya. Sa oras na iyon,
Maraming lugar din ang pinuntahan ni Helen para sa pagsusuri at paggamot. Ngunit, ang bisa ay halos zero. Ang lahat ng mga gamot ay magpapaginhawa lamang ng sakit sa loob ng maikling panahon. Ngunit, kapag siya ay tumigil sa pag-inom nito, ang sakit ay bumalik. Mayroon akong 3 anak. Nagsumikap ako ng maraming taon para makaipon ng pera para sa aming mga anak. Sa wakas, dahil sa sakit na ito sa buto at kasapusuhan, walang sapat na pera para gamutin ito. Maraming beses akong nakaramdam ng kawalan ng lakas. Iniisip na nagiging pabigat ako na kahit anong gawin ko. Nalulungkot ako dahil wala na akong gaanong pera sa pag-iipon. Balak kong baliwalain ang pagpapagamot at hindi uminom ng gamot. Kahit anong mangyari, para bang may pera ako para sa pag-aaral ng mga anak ko. Pero sa tuwing nagkakasakit ako, naaawa ko sa mga anak ko. Mahirap bantayan ang pag-aalaga nila sa akin at 10 beses na mas masakit ang puso ko. Ang pag-iisip tungkol dito ay naaawa ko sa aking mga anak. Balak kong magpa-opera, ngunit sinabi ng doktor na ang operasyon sa gulugod ay komplikado at pagkatapos ng operasyon ay may posibilidad na hindi makontrol ng mga komplikasyon at maging ang kamatayan. Kaya labis akong nag-aalala. Parang nawala lahat ng pag-asa hanggang sa isang araw, aksidenteng nakita ni Helen ang isang advertisement para sa produktong gatas ng Hyalin Canchi Gold mula kay Ginny Mulak. Nagkataon lang, sinusundan ko rin si Mr. Nino Mulak noong araw na iyon habang nagsusuri sa Facebook. At nakita ko siyang nag-uusap tungkol sa produktong gatas Hyalin Canchi Gold, kaya tinignan ko ito. Matapos malaman ang tungkol sa produktong ito mula sa maraming iba't ibang mapagkukunan, nakita kong ito ay napakahusay, inirerekomenda ng marami mga gumagamit at may malinaw at kagalang-galang na impormasyon sa produksyon. Kaya nagpasya akong subukan ito. Pinagsama ko ito sa gamot ng ospital, umiinom ng 1 tasa ng Hyalin Canchi Gold Milk araw-araw na may merienda. Mga 1 o 2 oras bago uminom ng gamot. Nakakapagtaka, pagkatapos ng 2 buwan ng pag-inom nito, napansin kong hindi na masakit ang likod ko. Sa patuloy na pag-inom hanggang sa ika-6 na buwan at nakita ko ang mas maganda at mas magandang resulta. Sinubukan kong ihinto ang paggamit ng reseta ng doktor at uminom na lamang ng gatas ng Hyalin Canchi Gold. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay ganoon din ang resulta. Hindi na masyadong masakit ang likod ko, nakakagalaw na ako na magaan. Although hindi na kasing ganda ng dati, pero for me, that's great. Hanggang sa ngayon, pagkatapos ng higit 8 buwang pag-inom ng gatas ng Hyalin Canchi Gold, nagsimula na akong makapagtrabaho ng magaan at patuloy na kumita. Hindi ko na talaga alam kung ano pa ang sasabihin ko sa pagbabalik tanaw sa paglalakbay na pinagdaanan ko sa sakit na ito sa buto at kasukasuhan. Hanggang ngayon, sobrang saya ko. Pinapayuhan ang sinumang nakakaranas ng pananakit ng buto at kasukasuhan na mabilis gumamit ng gatas ng Hyalin Canchi Gold ngayon. Kung mas maaga mong gamitin ito, mas magiging epektibo ito. Ito ay tunay na regalo mula sa Diyos at para sa pasyente ng sakit ng buto at kasukasuhan. Maraming salamat, Hyalin Canchi Gold! Sa kasalukuyan, ang brand ay nagkakaroon ng promotional discount program para sa mga maswerteng customer na nag-order ng Hyalin Canchi Gold Milk ngayon. Bumili ng 1 case ng 12 cans, 7,950 pesos lang. 660 pesos per can lang. Long-lasting effect, walang reassurance. Bumili ng 5, libre ang 2 lata. 4,950, 707 pesos lata lang, and arthritis. Libre ang buy 3 get 1 can, 2,970 pesos lang, 742 per can lang, joint pain relief. Buy 2 get 1 ointment, 1,980 pesos lang, 990 per can lang, libreng pagpapadala.
Bumili ng isang lata, 990 plus 100 pesos na pagpapadala, ito ay 1,090 pesos lang. Gamitin ang pagsubok sa loob ng 2 linggo. Kung mas marami kang bibili, mas malaki ang diskwento. Limitadong dami, mag-order ngayon. Hiyalin Kanshi Gold, nagdadala ng kalusugan at kaligayahan sa iyong pamilya.